So good day everyone, I am Ruby Rabor and now I will be reporting about the global challenges among graduates. So first, we will be defining the objective of this report. So we have four objectives, which is first, define what is global challenges in unemployment among graduates. Second, identify the several reasons contribute to the global challenges among graduates. And the third one is the effect of global challenges of unemployment among graduates. And lastly, the possible solutions of unemployment among graduates. So these are the objectives of our reports. So what is global challenges in unemployment among graduates? So this refers to the widespread issues and difficulties faced by individuals who have completed their higher educations but unable to secure employment opportunities relevant to their qualification. So when we say global challenges of unemployment among graduates, we will be focusing the student who have completed their higher educations but wala sila secure na employment with it comes na dayon sa trabahoon. So dili ta makaingon nga kining bisag naka-graduate na ta is kining 100% na gid tay kining paignan nga trabaho nga secure ta nga stable na ta ani nga trabaho. So kini siya is dili lang siya sa Philippines kakahitabo kundi worldwide. So makaingon gid nga global challenges yun siya kay tanan countries nga naka-graduate ani nga mga students is gaka-experience gid ani nga problema. So kini siya nga problema is wala gyud pili nga countries kay based on my research is tanan countries is gaka-experience gid ani, especially atong COVID-19 daghan gid kay ang mga graduate students ato nga wala gid nila nagamit ang ilang eskwelahan tungod sa daghan pud nga reason. Kita sa internet is 2013 pa gid siya, wala siya updated nga kining person kung unsa gid ang mga country nga high kayo og unemployment among graduates. So dili gid siya ingon nga kaning karon updated gid kay siya kanite. So based on 2013 muna sila ang kanang 12 ka countries nga pinaka-kuan og unemployment sa mga graduate. So kana sila ng mga countries is pari-pariha ra na sila og rason nganong taas kayo ang rate sila kan employment tungod pa sa ilang qualifications. Later on I will be discussing unsa gid ay ang mga rason nganong gakahitabo man gid ning unemployment ug nganong gataas man gid ay nganong taas man gid kayo ang ilahang rate tungod pud sa ilahang mga rason. So pare-pareha ra sila og rason. So sa imong kakakita sa data is kining naaging mga countries nga taas kayo unemployment napoy countries nga kining gamay ra pud og unemployment, pero ang Philippines is dili gid siya maapil sa mga top 10 nga unemployment sa mga graduate kay based on my research ang Philippines man gid is kining ang diri to sa Philippines is dili siya makakuan nga unemployment among graduates kay ang mga student to diri is while the eskwela is kapanarbaho na daw. So maong dili gid kay ingon nga ang Philippines is maapil gid siya sa unemployment. So mabantayan man sa nato runo nga ang mga students there sa Philippines is dili lang kaingon nga nag-eskwela lang sila pero ka-eskwela sila while gatrabaho. So maupod ang percent put sa mga unemployment diri sa Philippines is gamay ra daw, but based on my observation is taas gyapon ang employment kay bisag naka-graduate na is wala nila nagamit ang ilahang nagraduatean nga course tungod pud sa mga qualifications. So no, based on my research is kining dili gid siya updated kay 2013 pa man siya. If mangita ko og data karon nga kining updated gid kayo siya, dili man gud siya ga-focus lang sa kining unemployment ang graduate kundi ang akong kakakita nga mga data is kining for the whole na gud nga unemployment dili lang sa graduate kundi pati pud tong wala nang eskwela. So basta mo na lang ni nga data ang akong gi-basean kay sa magkuha ko og data nga updated pero for the whole na gid nga unemployment nga bisag wala pa ng eskwela
appeal na siya to sa unemployment. So, in my report is nag-focus naman ta sa unemployment sa mga graduate. Wala man ta nag-focus sa mga unemployment nga whole good. So, mo ang kini nga data na lang ang akong gigamit para ma-specific yun ako nga in the year 2013 mo gini ang data nga nigawas o mo gini siya ang kini unemployment rate atong year. So now I will be discussing the several reasons contribute to the global challenges in unemployment among graduates. So based on my research mo gina siya ang top 5 reason nga nung kakahitabo gina ang global challenges worldwide. So the first one is skill matches. The second one is economic condition. Third one is lack of experiences. Four is overqualifications. And lastly, technological disruption. So, what is skill matches? So, skill matches graduate open lack of the specific skills required by employees, leading to a disconnect between what they have been trained for and the demands of the job. So, kung makaingon tag skill matches is mo lagi ni siya ang mga nakagraduate pero ang course or experiences is dili siya related sa mga hiring na mga company. So na mga company nga mas for example ang education, so ang education is demand kaayo pero nakagraduate ka ang imong course nga ang imong nagraduatean is lahi. So mabilong yung gatong nga mga kuan nga dili ka trabaho kay lisan man po mo trabaho kag education pero dili ka qualified ato nga trabaho tungod kay lahi pud ang imong gigraduatean. So makaimong tag skill matches kay ang ato ang nagraduatean o atong na eskwelahan is dili na to siya kakagamit tungod kay lahi ang demand sa ato ang community, sa ato ang course. So, dili yun siya related. So, the second one is economic conditions. So, economic conditions, downstorms, and slow growth can result in reduced hiring by companies, making it harder for graduates to find employment. So, if ever ang atong economic growth is hinay kaayo ang ihang pag increase sa mga hinay kaya atong economic growth sa pag-increase is gaka-epektuhan po ang mga graduate student ka nakakuan kay if ever hinay ang atong economic growth is hinay po ang hiring sa ato ang society or atong community kay syempre kung hinay ang ato ang economic growth is gamay ra pud kayo ang mga tao nga pwede nila i-hire kay lisod man sad nga mag-hire sila pero lisod man pud nga mag-hire sila pero gamay ra pud kayo ang needed or gamay ra ang needed ani nga society ana nga trabaho tungod pud sa mga iban nga rason. So maka-epekto gid ang pag-increase o decrease sa ato ang economic growth kay once ma-increase ang atong economic growth syempre daghan pud ang hiring in that particular businesses or in that particular nga mga establishment or government agency. So kung decrease ang atong economic growth it means is gamay ra pud kayo ang hiring. So naka-apektuhan gid ang tanan kung ang atong economic growth is kining mubo ang atong economic growth samot na ang mga graduate student nga bilong atong company nga hinay kayo ang economic growth. So the third one is lack of experience. So lack of experiences. So lack of experiences meaning employers seek candidates with work experience, leaving recent graduate at a disadvantage in the competitive job market. So, kini makaingon tag lack of experiences kay diba ang sa qualification nila is dapat graduate student, for example graduate student pero dili na pwede makatrabaho dapat college student graduate na kaya ang dalato. So
once po na-graduate college na po ka, ila pong gib na pangita ang experiences. No, dili sila mag-base if ever nga nakagraduate na ka. Kay once nga nakagraduate ka pero wala ka experiences is disqualified na ka sa ilaha. So grabe yun ka ako na nga to ang society nga bisag nakagraduate na ka, dili ka 100% nga okay, sure ka na kay trabaho kay mag-base po sila sa experiences. Pero kung mag-base po daw sa isa atong experiences bisan pag unsa pa ka atong experiences pero if ever nga wala ta ka-graduate, di yapon ta daw atong so ingana kalibog atong society. So ang lack of experiences no is dako gid kay siya affect sa ato ay ang lack of experiences is grabe gid siya kadako affect sa mga graduate students na graduate sila pero wala po kay sila experiences ana nga trabaho. So graduate sila pero dili sila qualified tungod pud sa experience nga ginapangita sa mga company. So ang ikaapat is overqualification. So some graduates may be overqualified for the available job opportunities, leading to employers hesitating to hire from fear they will leave when better. So tungod po sa overqualification ka na naka-experiences pero graduate na ka na naka-experiences pero hindi na pakita yun in that particular na mga companies is grabe po kahay. So if ever na-graduate lang ka tas kaning wala kay kining experiences or gamay ra dili gyapon kanila dalawa to. So may mga company nga gapangita lang sila experiences din once na naka-experiences is dawat na ka. So na po uban company nga grabe na kaya lang standards sa pagkuha nila sa mga employees. So the last one is technological disruption. So rapid advancements in technologies can lead to the automations of certain jobs, reducing needs for human workers in those roles and displacing recent graduates. So tungod po sa technology no, kaya ang technology lang is advanced na yun kayo. Napod siya technologies nga kini kanang bitaw with isara na siya ka technologies pero kaya niya buhaton ang mga ginabuhat sa pipila ka tao. So tungod po sa kaning kaka-high-tech ta tungod po sa mga inventions is isa po na siya ka problema kay if ever mo pud kuan kayo nga tong technologies is nagiuban tao is nagkakawad-an og trabaho kay for example kailangan ani nga company is 5 to 10 person pero kaya ra buhaton sa isa ka technology. So ikaw po na as a owner ana nga company so mangita gid ka og kini mga pamaagi nga makasave pud ka. So tungod pud sa advance although okay gyapon nga na ay kini okay kaayo sa uban tao nga kini ay daghan tao nga kalipay tungod pud sa advancement sa technologies kay naka-high-tech yun. Pero daghan pud ang tao kakaguol kay tungod pud sa advancement sa technologies is kakawad-an na pud sila og trabaho samot na sa kaning paraan ni mga graduate students. So paraan ng di ba high-tech na yun kayo kay naman to so una is typewriter lang karon encode karon na napoy daghan kayo mga applications or daghan kayo mga applications daghan kayo kaning mga machine na kaya na buhaton sa machines ang kaya buhaton sa tao. So mapili siya sa reason sa unemployment kay not only in the graduate students but also tanan tao kakaapektuhan yun sa kining advancement sa technologies. So mora tas siya ang mga 5 reason nga nung nakahitabo ang kining unemployment sa mga graduate. So
muna to siya. So, first, skill matcha. So, muna niya siya ang nakagraduate lagi ka, pero ang imong gigraduatean is dili po siya related. So, the second one is economic conditions. So, ang economic conditions, if ang atong economic growth is ang iyang pag-increase is hinay, so apil pod ang hiring sa mga employees is hinay pod ang hinay pod ang hiring. So, lack of experiences tungod po sa ginapangita ng mga experiences sa companies, naka-affect po siya sa atoa. So sunod, overqualification. So overqualification na atong timanan is apis ng pag na naka-experiences, nakagraduate ka, kung if ever nga dili ka qualified ana sa ilang standard, tungod po kay high standard gay sila, wala gyapon pulos ang imuhang wala gyapon pulos ang imuhang pagka-graduate o kung imong experiences, kung ang ilang ginapangita is dili parehaan na ila kuan. So last one is technical disruption. So tungod po sa itong technologies na agaka-high-tech, kakawad-an may trabaho ang iban tao. So mo to siya ang mga top 5 reason nga nang kahuan ang mga unemployment sa mga graduates. So, in this job, now I will be explaining the effect of global challenges of unemployment among graduates. So, unsa magid ang mga epekto as a graduate student nga nakagraduate pero wala sila kakuan og trabaho. So, the first one is economic impact. Economic impact, unemployment among graduates can lead to reduced consumer spending at tax revenues, negatively affecting economic growth and stability. So, ang pagkawalay trabaho sa graduate is kaka-epektuhan yun siya sa atoang economic growth. Okay? If ever ikaw eating up na ka, so na lang yung kay trabaho. So, if ever makatrabaho ka is makabayad na ka o tax, tas yung imong tax, tas makapalit na ka kung sa imong gusto. So, sa pag-imong pagpanarbaho is gabayad-baya ka na. So, if ever wala kay trabaho, so wala kay risk na nakabayaran ng imuwarang imurang ambang is magpalit. So, every time magpalit is naagit tayo contribution sa ito ang economic ana. So, if ever wala kayo trabaho, so wala kayo tax na mabayaran. So, kaka-apektuhan yun ang economic. Ang ato ang economic if ever wala tayo trabaho. Kaya di man takabayad sa tax o uban pa. So, the second one is social consequences persistence. So, unemployment can lead to feeling of frustrations, disillusionment, and low self-esteem among graduates, impacting their mental health, overall well-being. It can also contribute to social unrest and inequality. So, isa po na siya sa mga kiningkuan sa mga graduate is if ever wala sila yung trabaho, so kaka-apektuhan yun ang ilang mental. So siguro nung ang uban po kaya makakulang na ngano wala mong ko na dawat na wala mong ko na dawat na nakaka-question nilang ilang kaugalingan ba na wala sila kadawat ang trabaho nga nakagraduate man sila na naning kamo sila o graduate tungod kay para ana nga ilahang dream course pero bisan pag nakagraduate na sila is naning kamo sila makagraduate para ana nga trabaho pero dili sila makatrabaho ana nga course. So naka-question po nila ang ilahang kaugalingon tas gahon po nila ang kaugalingon na pagbigat na kayo po kaya wala ko trabaho niya unsa na nga ako ang edad, ang gasto sa pag-eskwela, akong edad, tapos ingani ra ko tambay. So, muna siya kaka-apektuhan po ng isa ka mental health if ever yung isa ka person is walay trabaho. So, sabot na sa itong society ka rin need na siya okay mag-base din sa Philippines but based on my observation na
backer din. So if ever wala kay backer, so samot nung kadili makasulod. Pero kung na kay backer is dili man siya automatically na makasulod ka, pero at least mas mapadali. So ang pagkawalay trabaho sa isa ka empleyado nga nakagraduate is nakabigyan na siya affect sa ilahang mental health o sa uban pa. So the second one is wasted human capital. So ikatulo is wasted human capital. So unemployment among graduates represents a loss of valuable skills, knowledge, and potential contribute to the society, resulting in underutilizations of human capitals and missed opportunities for innovative and economic development. So ang diri is kawalan ng kaalaman at potential na contribution. Kaya syempre, natambay naman ka. So, ang uban pong tambay na basta nakagraduate, okay. Uban ba yan tambay mo kay potential, nasa potential ani nga trabaho pero dili nila gamit. Dili nila kagamit. So, if ever na nasa potential ani pero pila na ka years or bulan nga wala nila nagamit is kakawala itang nilang potential nga trabaho. So nagyay nga yung bisan pa man okay ni dahil ay potential nga trabaho pero dili ka gawa dun sa company. So mawadan mo pag-asa nga i-pursue na siya nga trabaho. So the second one but not the least is generational effect. So prolonged unemployment earlies one career can have long-term repercussions on future earning potential, career advancements, and financial stabilities, affecting not only the individuals but also their families and communities. So if ever ang isa ka tao is walay trabaho, syempre dili lang siyang kaugalingon siya maapektuhan but also yung families o ang communities. So if ever walay trabaho sa katao is dili lang ang iyang kaugalingon ang iyang kaapektuhan kundi apil po ang iyang pamilya. So sambot na sa mga tao na sayo sila na minyo pero gipursugid nila ang ilang pang-eskwela para ato ang dream course pero dili gyapon sila kakadawat. So tungod is dili lang kay ang ilang kaugalingon ang kaapektuhan pero apil po ang ilang pamilya. Kaya if ever walay trabaho ang isa ka tao, so unsa may mapakaon sa iyang pamilya, anak unsa may kuan na masustain nila ang ilang daily so dan sunod ako din kay siya og apekto. So the last one is brain drain. So brain drain in regions where opportunities are limited, high levels of graduates unemployment can drive talents migrations to areas with better job prospects, resulting in a loss of skilled workers and further exacerbating economic challenges and their home countries. So brain drain, when we say brain drain, mo ni siya nakahitabo ang brain drain kay kanang if ever dili nilang kakakita or dili sila satisfied sa para ng sweldo nila diri sa Philippines. So brain drain is mubalhin na lang sila og lahi na country para masatisfy sila sa ilang sweldo. So sayang kayo nga ang Philippines is high kining no katra ko na. So brain drain, so ang brain drain is sayang kayo nga ang isa kasi ang graduate is dito na lang niya mapurso ang iyahang dream course sa lahi na brain drain. So when we say brain drain, in the regions where opportunities are
limited high levels of graduate unemployment can drive talents migrations. Nakakakabulol. Brain drain. So brain drain in the regions where opportunities are limited, high levels graduates unemployment can drive talents migrations to areas with better job prospect, resulting in a loss of skilled workers and further exacerbating economic challenges in their home countries. So, if ever nga feel nila nga diri sa ilang kasiyan na counterpart taga Philippines ka pero dili ka satisfying sa imong sweldo or kung kay trabaho, so mas kung feeling mo nga mas magamit nimo ang imong experiences and the courses nga imong gakaluitan is mobalhin ka o lalo ka para maka-sustain ka sa imong mga daily needs kay nang giubay na dito sa Philippines is gamay ra og rate ni nga trabaho pero pag abot dito is dako para ng mga nurse. So dito sa Philippines is kayo ang mga nursing pero paabot sa lain nga bansa is caregiver lang, pero caregiver siya pero dako kay siya og rate kahit abo po ang brain for the some reasons pero dili sila satisfying sa kanang ilahang sweldo. So kung feeling na nga dito nga countries is mas valuable ang ilang hard work, so dito yun sila so these are the possible solutions of these problems. So the first one is industry relevant education. Revise educational curriculum to emphasize practical skills and knowledge that are in demands in the job market. Collaborate closely with industries to ensure graduates are equipped with the skills and employers seek. So the second was internship and apprenticeship program. Expand so internship and apprenticeships program. Expand internship and apprenticeships opportunities to provide graduates with hands-on experience and a foot in the door at companies. Encourage business to offer paid internship to make them more accessible to all graduates. And the last one is internship support. Offer support and resources for graduates interested in starting their own businesses. These could include entrepreneurship trainings, access to fundings and mentorship programs, and initiative to streamline the process of starting a business. So mo siya ang tulo ka possible solutions para ma-avoid of unemployment sa mga graduate students. That's all, but before that, I would like to leave this quote that unemployment is not the end of the road, but a detour towards new opportunities waiting to be discovered. Thank you. That's all, but before that, I would like to leave this quote that unemployment is not the end of the road, but a detour towards new opportunities waiting to be discovered. Thank you.